Hello guys, magandang hapon, araw, gabi. Ayan, welcome sa YouTube channel ko, sa Kamutika TV. And sa mga bago dyan, hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na. At baka kayo na lang hindi pa nag-subscribe. May mga viewers kasi tayo na hindi nakapag-subscribe pa, pero nanonood. Guys, manood kayo. Subscribe pala. Subscribe kayo para ma-update kayo sa mga bagong vlog. And it's free. It's free to subscribe. Wala po tayong hinihingi na face. It's free. Wala po tayong ano dyan. Walang bayad dyan yung pag-subscribe. Lahat po yan free. Wala pong hinihingi na ano na kapalit yung ano natin pag-subscribe. And guys, thank you so much sa mga supporters natin na bago, mga magsusupport pa lang. Thank you guys. And ayan, shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau at sa mga pupunta dito sa Macau. Yan guys, ang dami pa rin ngayon na nakipaglaban pa rin, nakikidigma dito sa Macau. Yung iba 90% may hinang loob dito sa Macau, yung mga nandito. 10% is talagang talagang masisipag, malalakas yung loob. Yung 10% na yan, laging ang bilis makahanap ng trabaho. Yung 90% na may hinang loob, may mga plan B, may mga naghahanap ng agent. Guys, huwag kayong maghanap ng agent. Mag-apply kayo dun sa mga agency kayo mismo, kasi pag nag-agent kayo, ang laki na babayaran nyo. Magbabayad pa kayo sa agent, magbabayad pa kayo sa agency, dubli-dubli. Kaya guys, sikapin nyo. Wag lang kayo, sabi ko nga lagi, huwag kayo mag-focus dyan sa mga agency. Ang dami dyan resto sa mga gilid-gilid, ang dami pwedeng pasahan dyan. Hindi lang kayo nagtatry. Try nyo. Walang mawawala kung susubukan nyo. Yung kahihiya nyo dyan, yung hiya nyo dito sa Macau, walang mangyayari. Alam ko yung iba dyan nahihiya, di nyo lang inaamin sa sarili nyo. Kaya yung mga mahihayi dito sa Macau, mag-book na kayo ng ticket maaga para mura-mura. Expected nyo na yan na mag-exit kayo ng Thailand guys. Expected nyo na yan kung mahihayi kayo dito sa Macau. Yan. Sabi nyo lang lagi kayong nag-apply araw-araw, pero guys, aminin nyo sa sarili nyo na isang agency lang, dalawang agency, uwi na kayo. Diba? Magsulo kayo, ang dami pwede pasahan dito ng agency. Totoo yan. Nahiya lang kayo. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Hanggat may visa, may pag-asa. Ngayon, kung sample, di ka nakahanap ng trabaho, nag-exit ka ng Thailand, naubos na lang visa mo, di ka nakahanap guys, huwag kayo mawalan ng pag-asa. For sure, hindi pa yung time mo, hindi pa yung perfect time ni God para sa'yo, para bigyan ka ng trabaho. And baka may mga pagkukulang ka habang nag-a-apply. And siguro yung kakulang mo is baka wala kang dasal, hindi ka nagtsatsaga, hindi ka masipag, and mahiyain ka. Siguro kailangan mo muna mag-isip sa Thailand. Kailangan mo muna mag-isip ng 1 month bago ka bumalik ng Macau. Kailangan mong aralin yung mga possible na pagkakamali mo. Ano ba dapat yung next na pagbalik ko? Sana hindi ko na to gawin, kasi ganun ulit mangyayari guys. Pag inulit mo yung mga diskarte mo nung bago ka mag-exit ng Thailand, isipin mo dun sa Thailand yung mga possible na hindi mo na dapat gawin pagbalik mo ng Macau. Kasi pag ginawa mo ulit, exit ka na naman yan sa Thailand. Hanggat di mo binabago yung ano mo, yung galawan mo dito, kung yun pa rin, ganun pa rin, mag-exit ka pa rin ng Thailand, di ka pa rin makakanap ng trabaho. Yung mga may plan B na yan, okay lang, di ako makatrabaho, magaganito ako. Wala yan. Kung may plan B ka guys, tigil mo na yan, kasi di ka makakapag-focus sa plan A mo. Yun, wag kayo magpa-plan B. Yun yung sinasabi ko. Yung mga pupunta ng Macau guys, dapat talaga sacrifice nyo. Talagang, kasi ang dami mong sasakripisyo yung trabaho mo dyan. Kung may trabaho ka ngayon, isasakripisyo mo yung trabaho mo, yung mga cross country. Siyempre may mga trabaho kayo dyan sa lugar kung saan kayo ngayon. Isasakripisyo nyo yung
sasakripisyo nyo yung trabaho nyo dyan para dito sa Macau. Dapat handa kayo. Ihandaan yung sarili nyo. Yan, paloorin nyo guys yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. I-prepare nyo yung sarili nyo na na ganito mangyayari sa sacrifice ko yung trabaho ko para dito sa Macau. Diba? Ganun. Wala ka dapat panghihinayang. Wala ka dapat pagsisisi. Dapat buong buo yung loob mo. Dapat bago mo gawin yan guys, bago ka magpunta ng Macau, pagdasal mo yan na sana Lord, Lord, ikaw na yung mag-guide sa akin sa Macau. Diba? Ikaw na bahala sa akin dyan sa Macau. Ganun. Pagdasal mo lahat ng mga gusto mong mangyari sa buhay. Kasi si Lord lang yung may alam dyan. Siya yung alam niya mangyayari sa'yo dito sa Macau. Kung makatatrabaho ka o ano bang mangyayari sa'yo dito. Ganun. Dapat ano mo sa kanya yan. Ikaw na bahala Lord, sabihin mo. Ganun. Kasi ang dami mong isasakripisyo guys. Pupunta ka ng Macau, yung trabaho mo dyan, magre-resign ka para dito sa Macau. Pero guys, ulit naman din pag nakahanap ka ng trabaho dito sa Macau. Malapit lang sa Pilipinas. And pag may blue card ka na, pwede mo na invite yung pamilya mo dito sa Macau. Papuntahin dito. Diba? Yung mga kapatid mo, pwede mo kunin dito. Paghanapin mo ng trabaho. Diba? Tapos yung asawa mo, anak mo, pwede mo papuntahin dito. Hindi mo na kailangan umuwi. Pwede sila pumunta dito. Mas mahaba pa bakasyon pag sila pumunta dito. Diba? Ang ganda dito sa Macau guys. Ito lang. Malapit pa sa Pilipinas. Example, 2 araw dito mo, pwede ka umuwi pag nandiyan ka lang sa Pilipinas. Yun yung kagandaan dito sa Macau. Kaya guys, pag nandito kayo, galingan nyo, damihan nyo experience. Wag lang isang dalawa lang cleaner tsaka ano pa ba yung laging nilalagay, security, ano pa ba yung isa, yung meron pa yung laging nilalagay dyan eh. Wag guys, damihan yung experience. Pag may narinig kayong may kuta, gardener mayroon, lagyan nyo. Ganun. Tsaka guys, wag kayong aamin. Wag kayong aamin na pag sinabi, yung mga dyan sa agency, mayroon kasi mga Pilipino dyan. Alam ko kasi ng mga Pilipino dyan sa agency na ng mga doktor lang yung mga experience nyo. Pagdating dito sa Macau, mga nag-apply, mostly 99% mga doktor yung mga dyan, mga experience. Kaya sabihin, yung mga sa cleaner sasabihin ng Pinoy din kasi, may Pinoy dito sa mga agency na kala mo naman siya yung tagapagmana ng agency. Ano mo na yun dapat? Consider mo na yun kasi naghanap din ng trabaho, tulungan mo, hindi yung idadaon mo pa. Alam mo nang yan eh. Alam mo nang doktor yung mga experience niyan. Talagang anuhin mo pa talaga eh. Paaminin mo pa kung hindi na, bag may umamin, hindi ka pwede. Ganon. Guys, shoutout sa mga Pilipino dyan sa agency. Huwag nyo naman talagang anuhin yung mga mandirigma dito sa Macau. Naghanap yun ng trabaho, huwag nyo namang anuhin, tagain, huwag nyo namang anuhin sa sa placement, yung mga hinihingi nyo na patong, huwag nyo naman dagdagan, huwag nyo naman sobrang laki, mas malaki pa yung patong nyo dun sa agency fee. Kawawa yan, kasi kaya pumunta yan dito para maghanap ng trabaho, tapos pipirahan nyo pa. Diba? Kawawa naman yan. Sabagay, yung iba naman kasi walang pakialam. Yan. Guys, advice ko lang, wag kayong aamin. 'Di ba? Ikakapahamak nyo yan, yung pag-amin nyo. Totoo yan. Wag kayong aamin. Kahit Pilipino pa yan, wag kayong aamin. Panindigan nyo niya, yan experience nyo. Kabisaduhin nyo guys yung mga kabisaduhin nyo yung mga experience na nakalagay dyan sa CV nyo. Damihan yung experience, wag lang isa, dalawa, dapat kung pwede nga lang 7, 8. Yan. Ganun, puro Pilipinas ilagay mo, experience. Wag kayong aamin, sinasabi ko. Kasi may kaibigan akong umamin, bagsak. Doon pa lang sabi, nagsinungaling ka na eh. O di ba? Sa pag-aamin niya, sinabihan sa sinungaling. O ba't ka naglagay dyan? Hindi naman pala totoo yan. O, akala niya makakabuti yung pag-aamin niya. Guys, yung sinasabi ko sa inyo is sa kabutihan nyo. Kasi kung honest kayo dito sa Macau, kung yung ilalagay nyo lang experience sa Pilipinas,
Di kayo makakahanap ng trabaho dito. Magtatambakan kayo sa Thailand. Wala makakahanap ng trabaho. Kasi dito guys, sa Macau, to be honest, ngayon is may mga experience na hinahanap. Hindi na katulad dati nung time namin na kahit walang experience, okay lang. Diba? Kahit nga di kami maglagay ng experience sa resume namin, tatanggapin kami. Unlike ngayon guys, talagang kailangan na. Kaya kayo, kung dalawa lang experience o tatlo, huwag na kayo magtaka kung hindi kayo tawagan. Dapat yung cellphone nyo may load lagi ha, may load. Kasi kung wala kayong load, di kayo matawagan, di kayo makaka-receive ng text. Huwag nyo asahan yung wifi sa bahay nyo kasi hindi nyo naman friend yung mga agency dito, hindi nyo naman friend sa WeChat, sa Messenger. Tatawag yan sila sa number mo, dapat hindi naka-silent yan ha. Tatawag sa number mo, dapat alerto kayo lagi. Tingnan yung cellphone nyo, baka may tumawag, may message. Yung load, importante. Mawala na yung wifi, basta yung load. Dapat lagi ka may balance. I-check nyo lagi kung natatawagan kayo, hindi. I-check nyo lagi guys, i-check yung cellphone nyo, yung number nyo. Kasi pag walang load dito sa Macau, yung number mo, tapon mo na yan. Walang kwenta yan. Kasi di ka makareceive ng tawag tsaka text. Paano ka mamimessage sa mga in-applyan mo kung wala kang load? Yan. Ganun. Huwag kayo, yun nga sabi ko, huwag kayo amin. Kakapahamak nyo yan. Imbis na may trabaho na, nawalan pa kayo ng trabaho. Diba? Yung mga sinasabi ko guys is para sa inyo, hindi para sa akin. And concern lang ako sa inyo. Nagagalit ako sa ganun. Ayaw ko yung may interview tapos di pumasa. Ayaw ko nakakarinig ng hindi siya na tanggap kasi walang experience. Nainis ako sa ganun. Sinabihan ko na maglagay ka ng experience. Kung wala kayong cleaner na experience, di kayo naglagay, huwag kayo magpasa sa mga cleaning company kasi hindi kayo makukuha niyan kahit anong pasa nyo, kahit isang taon kayo magpasa dyan. Kasi wala kayong experience sa cleaning company. Kung anong experience nyo dyan na nilagay, doon lang kayo sa agency na pwede kayo magpasa doon na yun lang may hawak. Example, barista. O din doon lang kayo magpasa sa may mga barista na quota. Hindi kayo pwede magpasa sa mga cleaning company kasi nga wala kayong cleaner na experience. Yan, sinasabi ko sa inyo is para sa inyo. Based sa ano yan ha, true to life story yan. Totoo yan, hindi lang yan gawa-gawa ko ng mga ano ha. Kasi nakikita ko sa inyo, ang dami kong na-encounter. Idol, di pa ako nakahanap trabaho eh. Bakit nag-a-apply ka ba? Nag-a-apply ako eh. Ngayon ko lang kausap pa, di kita nag-apply. Ibig sabihin, may pagkukulang ka. Ha? Huwag nyo sabihin na araw-araw ka na-apply, ga-apply o dalawa lang naman pinupunta mo na agency. Ano yun? Yung nasa playlist ko guys, puntahan nyo lahat araw-araw. Sa isang buwan, imposible na walang tumawag sa'yo. May mga agency, 30 yan ata, 30 na agency, puntahan mo yan araw-araw. Subukan mo, gawa ka ng sulat o magsulat ka ng papel. Monday to Friday. Sample, pro cleaning, chikan mo, pumunta ako ngayong Lunes. Wincing, ngayong Lunes pumunta ako, chikan mo. Sa isang linggo na yon, pinuntahan mo yan, di ba? Tingnan natin kung walang tumawag yan. Dapat guys, mas maganda yung nagsusulo kaysa marami kayo. Prone yan sa accident, sa mga pulis yung marami. Diba? Ayan, nagsasama-sama kasi yan is mga mahihining loob. Walang lakas ng loob yan, mga mahiyain. Diba? Yung mga dyan lagi nakikita ko naman nagko-comment dyan sa Baykubo, interested sa mga nagpo-post ng mga trabaho. Yan yung mga tao na walang gusto agad trabaho. Diba? Hindi nila alam sa mga nagpo-post dyan sa Baykubo na is mga scam yan. Diba? Scam yan. Interested, PM, sir, PM na kita. Wala na, pag nag-PM ka na, wala na yun. Huli ka na sa bitag. Scam ka na yan. Tapos dami account pa. Mag-isip ka, isipin mo yun. Diba? Hindi mo kilala yung kausap mo. Tapos mamahingan ka na yan. Kailangan na magpa-reserve para sa kuta na cleaner. Walang reservation dito guys pag nag-apply ka sa mga agency. Kung sino mauna tawagan, yun na yun. Wala lang sasabihin, no, kailangan mo muna magbayad ng place. Walang ganun.
interview muna sa employer bago sa agency, bago magba-impress niya pag nakapasa ka na. Ayun, panoorin nyo guys yung mga vlog ko para may idea kayo dito sa lahat ng ginagawa ko. Hindi para sa sarili ko, para sa inyo. Para sa inyo yan. Yun lang guys, sana may natutunan kayo about dito sa ano ko, sa vlog na ito. And magdasal guys, magdasal, prayer. Prayer is the best miracle of all sa lahat. Sa lahat ng mga problema mo, mga gusto mong mangyari, prayer. Prayer. Magsimba ka linggo-linggo dito sa ano, dito sa San Malo Catholic Church. Walang posible. So just yan, thank you so much guys, and I love you all. Thank you.